banggit ng presiding officer ng Senado, babaw naman yung mga argumento niya eh. Ang pinagsabi niya kasi, bakit ang RTC nag-issue kagad ng warrant? Meron pending na contempt of court, may warrant din ng Senado. Unang-una, ang may jurisdiction talaga yung Sandigan Bayan. Kasi yung mayor, bilang mayor, mataas ang grado, kaya may jurisdiction talaga sa Sandigan Bayan. Pero doon sa katanungan, sino ba talaga may jurisdiction? Alam nyo, pag meron ng kaso, pagdating doon sa kustodiya ng isang tao, syempre, ang jurisdiction doon, hukuman. Dito sa parte ni dating Mayor Alice Go, nagkaroon kasi muna ng warrant sa kanya dahil kinontempt siya eh. Hindi siya umaten. So may pending warrant. Kung hindi siya dinimanda, dapat talaga punta siya ron. Kasi wala naman demanda, walang warrant of arrest. Dapat talaga dalhin siya sa Senado. Pero ang problema, nung dumating siya, nagkaroon ng warrant of arrest. Kaya dapat talaga ang pulis sa utos ng hukuman na ikustodiya siya. Pero ang tanong ay, ano mangyayari doon sa contempt? Ay hindi naman mapapawalang bisa yon. Yun ay naririyan pa rin. Hanggat ang kustodiya ay nasa hukuman, sa hukuman mo na yan. Pwedeng makiusap ang Senado o ang Kongreso na doon muna sa kanila. Nasa hukuman niya kung papayag o hindi. Pero sa totoo lang, sa akin, kalokohan na ho yung question na yan. Bakit kanyo? Kasi ano bang reason kung bakit kayo kukontempt? Ikukulong ka para parusahan ka sa ginawa mo na hindi ka sumusunod o hindi ka umattend. Nakakulong ka na nga eh. Nakakulong ka na eh. So, ganun din naman yung epekto nun. Ang magiging konsekwensya na lamang yan, yung warrant of arrest mo sa Senado, yung contempt citation, yung pagpaparusa sa'yo, hindi mawawala yon. Kaya kung nakalaya ka na, nakalaya ka sa kaso, halimbawa, nag-post ka ng bail, kung bailable, at kung hindi naman, na-absuelto ka. Paglabas mo, ikukulong ka pa rin sa Senado kasi meron kang pending na citation doon. Yun ang regla doon. Ngayon, sa tanong naman, bakit naman daw si Inday, bakit naman daw si Mayor Alice Go, hindi nagbe-bail? Karapatan ho ng isang tao na mag-bail kung gusto mo o ayaw mo. Sabi niya, mas gusto niya rin sa loob kasi natatakot siya. Mayroon daw banta sa kanyang buhay. Hindi naman natin alam yun kung totoo o hindi. Pero kung titingnan mo na maaaring siya'y ginamit lamang ng mga sindikato, ng mga kriminal, parang dami lang siya dyan, pwedeng totoo. Kaya mas gusto niya doon, secure siya doon. Pag nandiyan ka sa custodial facility, pabubuhay ka dyan, hindi ka maano dyan. Ngayon, ang problema, kung hindi totoo, ginagawa niya lamang ng dahilan para manatili siya sa loob. Pero despite that, kahit nagawa-gawa niya lang yan, na gusto siyang manatili sa loob, yung pa rin pinagpipilitan ng Senado, ganun pa rin ang labas noon. Kasi, nakakulong na nga kukulong mo pa. Sa inyo, ano bang kaiba? Pareho kayo nakakulong. Yun. Attorney, speaking of Alice Go, meron kasing column si former Senator Kit Tatad. At kanya pong iniisa-isa yung kanyang observation hinggil po dito sa distractions na nangyayari sa Senado. Binanggit po niya yung kaso ng Ginang Go at yung investigasyon ni Risa Ontiveros laban sa ating mahal na pastor, Pastor Paulo C. Kibuloy. Basahin ko lang yung excerpts sa kanyang sinabi. Sabi niya, Attorney, the real issue and perhaps the only issue is whether the Senate is the right forum to handle these charges and whether the senators are the right authorities to conduct the investigation. He said, I humbly submit, with all due respect to the senators involved, that the Senate is not the right forum and the senators are not the proper investigations. Their sworn duty is to legislate, not to investigate, pursuant to the Constitution and the rules of parliamentary procedure.
Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Kaya nakikinig siya sa programa natin. Oh, yeah? Kasi, di ba yan ang matagal ko na sinasabi, na dapat, kung meron kayong ebidensya, i-file nyo na yung kaso. Dahil ang ginagawa nyo yun sa Senado, sa Kongreso, ginagawa nyo yung sinasabi nyo investigation in aid of legislation. Nagiging investigation in aid of either grandstanding, in aid of re-election, in aid of election. Yan ang katotohanan mo talaga dyan. Kasi kung talaga namang alam mo na merong kaso ang isang tao, bakit mo pa kakalad ka rin dyan sa congressional investigation at hihiyain mo pa? Kung ang yung layunin ay pag-aralan mo kung anong problema ng isang batas na pumapaloob doon sa resource person na yun na inimbitahan mo, eh malalaman mo na yun eh. Hindi mo kailangan ng investigasyon. Tsaka sinabi niyo rin, Attorney Sal, sa kanya pong column, na mukhang nawawala na yung punto ng mga senador na mag-provide ng payo, no, sa presidente. What could possibly happen if Marcos Jr. fails to provide a proper direction to the Philippines, US, and China relations? Sabi niya, a big war could break out in Asia, one in which there would be no winners. And with the Filipino population is the primary cannon fodder. So dapat daw, ganito yung mga trabaho na binibigay ng Senado, hindi dito sa mga investigasyon na hindi naman nila trabaho, at trabaho sana ng korte. Anong masasabi mo, Attorney? Eh mali siya doon, yung bakit naman bibigay ng payo ang Kongreso? Ang executive, ayaw mo na ang presidente, lalo na pag foreign policy, huwag nyo nang pakialaman muna ang presidente. Eh, exclusive sa kanya yan eh. Kaya nga na, hindi ba nagre-react ako? Pag yung mga miyembro ng Kongreso, eh pumapasok pa doon sa ICC, yung mga posisyon ng executive. Kasi sabi ko, pag ang foreign policy ay inilatag na ng isang presidente, huwag nyo nang pakialaman yan. Kasi bilang head of state, puno ng Estado, ang anumang sabihin niya pagdating sa issue ng kalakarang panglabas, yan ang posisyon ng gobyerno. At ang gobyerno ay binubuo ng tatlong sangay, executive, legislative, at judiciary. Kaya dapat kung ano yung posisyon ng presidente, posisyon ninyong lahat yun. Yung agree or disagree, huwag yun ang pakialaman yan. At yun namang investigasyon, ulitin ko, yung investigasyon, pwede niyong gawin yan. Pero ang nagiging problema nga, you're overreaching your power to investigate in relation to introducing legislation. Kung meron talaga kayong ebidensya, malalaman nyo naman yan eh. Kasi pag may nagreklamo, lalo na pag crime na ang involved, eh hayaan nyo na yung prosecution department, yung Department of Justice, maghain ng demanda, pagkatapos, karoon ng hukuma ng trial. At pag yun ay ginawa nyo, malalaman nyo kagad eh, na something is wrong with the law covering that particular person accused of a crime. Kaya, pag may nakita kayong pagkukulang, o edi, dagdagan nyo. Di ba? Kung mali naman yung batas, o edi, tanggalin yung batas. Panibagong batas. O, ang problema nga, hindi ho nangyayari kasi puro politika, puro grandstanding, publicity, puro ganyan eh. Attorney Sal, nabanggit po yung ICC. May nagsabi po meron kami nakamit kahapon na isang opisyal, dating opisyal pala. Sabi niya, kung ipapoprosecute daw si PRD sa ICC, may boomerang daw yan sa Pilipinas eh. At lalabas daw na failed state tayo dahil gumagana naman yung ating mga local court. Ano masasabi mo, Attorney Sal? Naman hindi luma naman yung mga... Alam mo kung minsan natatawa na lang ako sa mga nagbibigay ng mga komentaryo. Luma na ho yan, matagal na ho nating sinasabi yan. Sentido común will tell us na wala talagang pakialam ang foreign country, international agency sa internal affairs ng isang bansa. Hindi talaga pwedeng pakialaman kasi meron tayong sariling sistemang pang-juridikatura. Kaya matagal na ho bang papanahon pa ni Presidente Duterte, sinasabi na natin na pag ikaw'y nakialam,
ikaw ay lumalabag, sinisira mo ang sobereintiya. Unang-una, habang totoo na ang isang bansa ay pwedeng pumasok sa isang kasunduan, tratado, treaty, na ipasa sa ilalim nila ang kanilang kapangyarihan. Pareho nung sa ICC. Kasi yung sa ICC, pumasok tayo dyan dati. Pumasok. At sabi natin, pwede kayong pumasok. Pero meron nung kondisyon Anong kondisyon? Pwede kayong makialam kung kami dito sa Pilipinas o sa ibang bansa na kasama, hindi na umaandar ang aming sistemang panghuridikatura. At kung umaandar man, kaming mga nasa kapangyarihan ay ayaw naming pagalawin. Yun lamang ang kondisyon na pwede kayong makialam, kaya kami pumasok dyan para yung taong bayan mabigyan ng isang remedyo na hindi maisagawa kung papairali ng aming sistema. Pero hindi nga po nangyari. Number one, pinapatupad natin ang sistema panghuridikatura. Lahat ng krimen pinapaila natin ng kaso. Kahit presidente dinidemanda natin, kinukulong natin. Pangalawa, wala naman walang nasa kapangyarihan ngayon na ang sistema natin hindi pinatutupad. Pag hindi pinatupad, pwedeng makialam. Pero kahit na nga mangyari yan, ito, isang pulatilya. Habang totoo na sinabi ko na pwede makialam kung miyembro. Ang problema, hindi na nga tayo miyembro . So, it does not apply anymore. Absolutely, wala silang pakialam. Thank you, Attorney Sal. Samantala, ano naman po masasabi ninyo sa reappointment ni Vincent Bryan Alas sa Bureau of Immigration bilang acting chief ng Border Control and Intelligence Unit? Matatandaan po kasi na nasangkot daw itong mama, Attorney Sal, doon sa Pastilla scam. Unang-una, bakit nga nandiyan pa yan? Na-involved na nga sa Pastilla scam, ginawa niya pang Deputy Commissioner. Ngayon, ginawa ko pang OIC. Yan ang sinasabi ko mulat sa poll. Na itong si Presidente Marcos Jr., dahil sa kanyang mga ninonombrahan. Kasi, alam mo si Presidente Marcos Jr. kasi, Richie boy yan . Wala talaga siyang sufficient knowledge kung ano talaga ang dynamics ng politika sa bansa. Hindi yan ang kanyang line . Kaya, he relies on the advice, he relies on the recommendation. Ang problema, yung mga nagre-recommenda, nagpapayo, may mga vested interest . O kaya yan. Bakit mo i-appoint ang isang tao na involved na sa isang anomalya? Teka muna. Medyo naghihintay akong tanungin mo ako sa isang bagay, baka hindi pa maabot matatapos ang programa natin. Sa mga dyaryo ngayon, kaugnay sa mga appointments, sa mga dyaryo ngayon, si Delphine Lorenzana, yung BCDA chairman, yung basis conversion, pinalitan na. Pinalitan ni Tom Lanchon. Ito yung Secretary General ng Federal Party. Kasi ito sila Lanchon. Magtatatlong taon na, wala pang mga posisyon sa gobyerno, kaya nga nabubuisit na yung mga yan . Pagkatapos sila tinulungan si Presidente Marcos Jr. Wala, hindi sila nabibigyan ng mga posisyon. Pero finally, nabigyan. Ang nakikita ko dyan, itong si Delphine Lorenzana, Duterte yan. Duterte boy. Di ba? Si Presidente Duterte. Ang kumuha niya sa Amerika para maging Secretary of National Defense. Identify niya sa Duterte. Si Bello, dating Secretary of Labor. Hindi ba nasa Taiwan siya? Siya nagpapatakbo doon. Pinalitan din. Ni Cheloy. Kaya lahat ng mga Duterte, sa Malacanang, wala nang natirang Duterte dyan. Sa mga lugar, tinatanggal nila lahat ng mga Duterte. Isa-isang tinatanggal. Yan ang nakikita natin dyan. Kaya, huwag na kayo magtaka. Kung kayo'y nandyan sa posisyon nyo at kayo'y Duterte identified, matatanggal din kayo. Maliban na lang. Ito yung maliban kung Duterte kayo dati, miyembro ng kabinete, at kayo'y in-appoint
dahil nga may alyansa pa noon, at kayo'y kumapit tuko sa posisyon nyo. Lahat ng kahit na mali ang posisyon, sinasangayunan nyo. Hindi kayo tatanggalin. Kasi kumapit na kayo sa pangkasalukuyang namumuno na may hawak ng kapangyarihan pampolitikan. Otherwise, the rest, wala kayo tatanggalin lahat. Attorney Sal, meron kasi sinabi si Justice Secretary Boying Rimulya na meron daw namumuong kaso. They're mulling a case to forfeit the KOJC compound. Sabi niya, ang KOJC compound daw is a scene of the crime. Kung saan daw nangyari yung obstruction of justice where the people didn't obey the law and tried to block down the service of arrest warrants or the service of a lawful order of the court. So they can treat the whole compound as the scene of the crime and gagawin nila to isolate everybody else inside the compound. Legal options are always there, sabi ni Secretary Rimulya. Anong masasabi mo ron, Attorney Sal? I agree with him on the reverse. Baliktad. Talagang scene of the crime yan ng kanilang mga violation. It is a scene of the crime of their violations against the rights of these people. Scene of the crime yan ng pagsira nila sa mga ari-arian. Scene of the crime yan sa paglabag nila sa karapatang pangtao, karapatang pangreliyon. Scene of the crime yan sa lahat ng ginawa nilang illegal. Tama siya doon, scene of the crime. But definitely is not the scene of the crime na yung mga tao dyan, di umano, lumaban, nag-obstruct ng justice. Kayo nang gulo dyan Kaya nga nagkaroon ng rito bamparo Kaya nagbigay ng rito bamparo na binaliktad naman itong Court of Appeals na maling-mali. Sa akin, yung ginawa nila, reversible error yun. Sapagkat, ito bigyan natin ng pahapyaw lang, kasi ito magiging subject matter ko sa aking artikulo. Maliw yung ginawa ng Court of Appeals kasi ang ginagamit nilang dahilan, yung desisyon ng Korte Suprema na transfer ang criminal cases against Pastor Kibuloy. Kasi daw, masyadong ma-influensya doon, baka ma-influensya yung court. Kaya, sabi niya, dapat yung rito bamparo, pinayo doon sa hukuman. Kaya ang order nila, dali nyo, ilagay nyo sa Quezon City Court. Maling-mali kayo doon. Bakit ka? Unang-una, yung inilipat ay mga kaso kriminal. Yung pinail ay petition of a writ of amparo, which is a special civil action. Malayong-malayo ang diferensya ng criminal case at special civil action. Yung special civil action, remedyo yon sa ginagawang paglabak ng isang opisyal laban sa isang sinisira ang karapatan niya sa kanyang buhay, seguridad, kalayaan at ari-arian. Number 2, iba ho ang nagdemanda dun sa amparo case. Iba ang akusado rito, si Pastor Kibuloy. Kaya hindi ho pwedeng sabihin na kasama yon sa desisyon ng korte na ilipat. Pangatlo, ang dahilan mo ng transfer ng kaso kriminal ay dahil daw baka may impluwensya ang hukuman, yung mga testigo daw labang kay Pastor Kibuloy, matakot dahil may impluwensya siya. O sige nga, paano mag-a-apply sa amparo? Sa amparo, ang magiging testigo mga pulis. Kasi magtitistigo sila na hindi nila nilalabag Paano matatakot yan? O hindi na applicable yung takot ng mga testigo. Hindi po ba? Pangatlo, tingnan nyo. Sabi ng Court of Appeals, masisircumvent yung layunin. Kasi baka maging bias ang court. Hindi nga yung desisyon ng Court of ng Davao Court, kitang-kita na objective. Bakit kanya objective? Habang inutusan niya na tigilan yun yung paglabag at yung banta sa karapatan ng mga tao dyan sa KOJC. At the same time, sa kanyang clarificatory order, sinasabi niya na yung warrant of arrest nyo, legal yan. Ituloy nyo. Walang problema dyan na merong amparo, merong warrant. Yung warrant to serve, arrest, Kibuloy. Yun ang mga amparo, stop your violation. So, pwedeng pagsamahin. But, sabi niya, yung warrant of arrest, pag sinilbi nyo, kailangan
reasonable ang gagawin nyo at necessary. Pag kayo'y lumabag doon sa guideline na necessary at reasonable, lumalabag kayo. Ang tanong, reasonable ba at necessary ang ginawa nila sa pagpapatupad? Hindi po. Bakit? Unang-una, paglabag na yung isa lang ang arrest mo, kahit pa 5, 3,000 dada ang kukunin mo sa iba't ibang sangay ng pulis. Ang laki ng problema ng bansa natin sa mga krimen sa buong Pilipinas. Tapos kukunin mo yung napakaraming pulis, di natanggalan na ng proteksyon yung ibang mga lugar. Number 2, reasonable ba at necessary maninira ka ng gate, pinapapasok ka na nga? Reasonable ba at necessary sasalakayin mo, armado ka, magtatapong ka ng mga tear gas, mananakit ka ng mga tao hanggang may namatay na nga, hanggang may nasugatan? Reasonable ba at necessary magpapatupad ka? Sisirain mo mga ari-arian, gagawa ka ng kung ano-anong mga maling, gaya ng hero mo, mag-train ka doon, para kang minero ka. Tapos, ito, pinakamahalaga, nilapastangan mo ang simbahan ng mga naniniwala sa kanilang pagsasampalataya sa Diyos. Labag na labag yun. Hindi pa yan. Pati yung edukasyon ng mga bata. Sinira mo yung academic freedom nila. Dahil karapatan silang mag-aral. Paano sila mag-aaral? Sinalakay mo na, inoccupy mo na at lahat. Kaya makikita nyo na objective yung Davao Court. So it will not apply yung mga sinasabi ng Court of Appeals. Kaya sa tingin ko, kahit na masasabi nila, mutan academic na yan. Kasi wala nang banta. Pero alam nyo, kahit na mutin academic yan, kung mutin academic man, ang Korte Suprema, ang jurisprudensya natin, kahit na mutin academic, pag of paramount importance, napakahalaga na kailangan mag-rule sila kung tama ba o mali ang ginawa, kailangan merong desisyon ang Supreme Court. Kaya sa tingin ko, ituloy nyo yung motion for reconsideration. Pag deny, takbo kayo sa Korte Suprema. Maliban pa dun sa certiorari. Iba pa yung certiorari sa rito mukha. Very well said, Attorney Sal. Bago tayo magtapos, ongoing po ngayon ang renovations sa KOJC Cathedral, Attorney Sal, at yung mga manggagawa ng KOJC ay nagtutulong-tulong hand in hand para po sa renovation sa loob. Matatandaan na ipinaabot ni Pastor Apollo sa pamamagitan ni Attorney Torion na dahil sa matinding desecration sa cathedral, ito po ay lilinisin, re-reconsecrate or gigabain and soon para po palitan ng mas bago dahil matindi po ang pagsalaula nila, Attorney Sal, sa main puok sambahan ng Kingdom of Jesus Christ. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? At ang mensahe mo sa mga manggagawa ngayon na nandoon? Maganda yan para may balik na yung aliwalas at kagandahan at kabanguhan ng lugar na nabastos na nga pero iniihiyan. Kung ano-anong pinaggagawa nila, talagang dapat sila managot. Kaya yung mga demanda ninyo dyan sa mga opisyal na yan, ituloy nyo. Kaya yung hukuman na hatulan sila sa kanilang mga ginawa. Kung tama ba o mali yung pinaggagawa nila. Maraming salamat, Attorney Sal. Sir, ano po ang inyo pong maihahabiling payo sa ating mga kababayan in the middle of the work week, Wednesday morning? Wala na tayong maihahabiling kasi sa bawat tanong mo sa akin, nandun na yung habilin. Kasama na yung payo natin. Thank you, Attorney Sal. Maraming salamat.